Pare, good morning. Tawag ito. May isang unit na puride on hire. Itong A3942, A3912. Titesting natin, i-double check ko kasi for on hire to. Ngayon, papaganahin natin kung anong dapat baguhin is i-repair, rectified natin. Yung mga wire na mga open wire, yan, i-rectified natin. Tapos kung anong mga problema, forging, tsaka bypass 1 and 2, dapat gagana yun. Papaganahin natin. Double check natin. Kung makikita nyo, may mga gamit ako nakahanda kasi ito hindi po pwede ito. Open to. Ito yung iano natin, isinkable natin yan. Tapos yan dito sa loob, check natin yan mamaya kung anong dapat natin i-rectified kasi ang bawal is bawal talaga. Lipat natin dito para kita yung ano. Bawal to, pre. Bawal to, guys, pag sa offshore yung ano, sa offshore to bibigay or sa mga Expro company. Masilan yung ano, yung
iwas kasi sa mga serious injury, unsafe, diba? So, sunod tayo sa safety rules and regulation. Hindi tayo pwedeng lumabag kasi madidihado ang buhay. Yan yung sinasabing huwag mo subukan, sisira ang buhay. Diba? So dito is mayroon tayong coding tinatawag. Hindi po pwedeng ilabag natin yung piecing kumbaga sa wiring connection. Yung ibang electrician is hindi sila sumusunod or yaan natin. Importante is iba yung natin, iba din yung kanila. Kung paano mo tinanggal, kailangan may tanda ka. Yan din yung pagbalik, kasi pag once yung sequence niya o yung yan, hindi gagana normal ang unit. Ito guys is applyan natin to. Applyan natin ang na ito, sinkable. Applyan natin sinkable job para hindi makikita yung yung bituka. Hindi makikita yung sinasabi kong open wire. Ayan, sa tuwing mag-check ako na unit is lagi kong iuna yung basic lang naman, basic. Tapos tensahin natin yung distansya ng bawat connection para hindi natin isagad. May tayo, may allowance. Diba? Tapos kung gusto mong dublihan natin after tapos magtataka ka kung bakit dilaw. Hindi po, lang yan, kasi maglalagay pa ako isa after itong black para match sila ng kulay, diba? So itong sasaksak na natin. Kung i-on yung switch.
Saan ba? Tulan natin konti kasi mahaba. Gawa niya dun sa kabila. Ayos na. Hindi siya makikita na open wire. Coated siya. Ayan. Yes, okay na. Disconnect natin. Ayun, papasok na natin. Linis siyang tingnan, diba? Ganyan, diba? Hindi na lang natin putulan yan kasi exit na. Itong dito ayos lang to kung hindi natin bigyan ng ng connector kasi dito is naman parang napipins naman hindi naman directly yung screw niyang mag-pressing dito sa kundi may flat pa siya. Ayan. Sa loob ayos lang. Sa pagtatap is ulit talaga kasi itong pagkakaroon ng ang fluctuating or loose contact yung magkakaroon sa hindi ka malilito yan kasi may coding yan, may numbering yan bawat wire, hindi ka magkakamali.
natin is 5 pin 263 amperes but walang neutral, hindi natin gamit yung neutral, 3 piece lang, line 1, line 2, line 3. Yan lang. Yung iba guys, hindi nila alam, wala silang alam na ang 3 piece or ang ganitong socket kaya kang kumuha ng 220. Sa neutral saka line 3 yun 220 po yun, kahit papalo pa ng ng 690 or 380 up, step up, ang 220 is makakuha ka doon line 3 at saka neutral. Yun yung yung iba electrician, yung ibang hindi siya pagka kaya walang alam tulong-malong or either nag-alam-alaman ba, nag-alam-alaman hindi daw pwede yung 5 pin gamitin kasi nga single phase daw, 220 lang daw, hindi daw pwede, papalitan daw to kasi nga 220 lang daw ang 220 lang daw ang supply, so kailangan din nila single phase lang na ganito na socket. Hindi nila alam yun na kaya 2 pin or 3 pin or 4 pin or 5 pin. Kung 220 yung supply mo at 220 yung gagamitan mo, kayang ikabit to. Doon ka kumuha sa neutral saka line 3. Yung iba walang alam, kaya nga nag-alam-alaman lang eh. Hindi na natin pansinin yun, never mind of that. Natin. Ito naman pagkabit, hindi ka pwedeng halas-salpak. May yan, ito titi-titi maliit. Ito yung sinasabing lock. Hindi ka pwedeng kahit saan ka pwede pasok mo yung Hindi, may din to. May itong na to, tabas yung hiwa na yan. Yung kanal na yan, kumbaga. Diyan mo ipapasok o di saglit lang. Yan, kunting hilot yung wire mo. Ayan. Tapos pasok mo yan. Ayan. Diba? Hilutin natin yung wire konti. Ayan lang yung sikreto doon. Ito kasi is natanggal na. Kaya medyo tabi ito. Hipitan mo to. Ito isa. Babalik na natin. Ibabalik na yung dapat ibabalik. Kasi next step natin is po-forging natin. Mag-start up tayo operational. Bypass is not allowed. Nasa na to is nasa okay lang for emergency. Halimbawa nasa site na to, ang gagamitin nila is forging talaga. Forging kasi nga activated lahat yung alarm, kung halimbawa yung damper nya mag-active yun pag once forging tayo. Kasi pag once bypass, kung halimbawa may mga sunog, hindi mag-active yung alarm, so hindi nila mamalaya na problema na pala. Ito is may yan, may detect din to sa S2S. Yung sa S2S yung itong cabin unit na to is pressurized to.
gagana kung may mga problema sa ano. Halimbawa, yung ano mo, yung pinto mo is may singaw. Ayan, hindi mo ito mapagana. Kapuluin ka. Importante lang naman is itong plug na to, pang testing lang to. Testing lang to. Kung mag-wish yung ano, yung client na explosion yung ano, yung gagamitin ganito. Kasi nga offshore, kung halimbawa offshore mapunta, tapos papalit tayo ng ano, ng socket. Yung pang explosion socket. Guys, ano, lock na, di ba? This hindi na siya directly ano, makikita yung wire. So, bawal. Kaya na natin ligpitin yung mga gamit. Testing muna natin. Sasaksak natin sa service drop. Natin. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Ito yung sinasabi ko, pre. Ito yung ano, 220. 3 prong yan. Yan. Yan, 3 pin. Ngayon, kung halimbawa ano, yan, saksak. Yung dalawa. Bubunutin na extension to. Bunutin natin. Yan, off natin. Yan, dito tayo magsasaksak. Ito yung 63 amperes. Tayo magsasaksak. Check natin yan. Kasi mahihirapan pag ano. Kauna yan. Ito na yan. Ngayon, balik tayo sa ano. Balik tayo sa unit. Bago ipapaandar ito yung ano niya, yung emergency stop. Pag once halimbawa may sunog, ito activated to pag naka-purging, pero pag bypass yung active pa rin kasi connected to. Itong ito sa wiring. Check yan. Ito may filter dito sa loob, malinis naman, ayos lang yan. Ngayon dito tayo sa loob. Yan, yung pinto na yan kailangan ano yan, close tight properly. Yan. Ito, bawal pas. Yan, nakikita nyo guys ha. Yan, nakikita nyo. Yan. Ano natin. Una natin. Kasi maano yung kamay ito natin yung ano na to. Pinto kailangan sarado maigi kasi pressurize yan. Pressurize. Power on. Power on tayo. Ngayon, nandito tayo ngayon sa normal kasi
ano natin is purging operational unit, but dito tayo sa normal mode. Normal mode yung testing natin. Ito isa bypass naman yan. Manual. Yan, papangsyon na. Ito. Antayin natin. Ito yung compressor. Sit lang natin yan sa gitna. Ayan. Makikita nyo guys is yan, dito tayo sa fault. Itong fault natin. Ayan, medyo malabo guys, no? Medyo malabo, pero sige lang. Ayan, antay tayo mga 306 3,600 seconds. Ayan, pagka mag 0 yan, saka na natin in-X to. Hintay tayo ng mga ilang seconds para iyon natin to. Purging tayo guys, purging yung the best na nandito sa yard. Ang testing natin is purging talaga, sure ball yun na. Bago natin i-on hire is sigurado ang unit na functioning in good condition. Kasi papahiya yung client pag halimbawa hindi ito gagana maayos pagka dumating dun sa area nila. Maapektuhan din yung technician ako kasi nga ayan. Ayan, mataas pa yun, ayan. Kita nyo guys, ayan. Nagano na siya. Dito sa taas is yun, nag-green na siya, diba? Medyo malabo kasi ito malabo yung ko. Ayan, mag-green. Kailangan mag-green to lahat. Ayan. Ayan, maghintay tayo. Kasi pag once mag-green yan, ayan mga yan. Ilaw na yan. Ayan. Ayan, pag once mag-green yan, tawag nito. Ano na tayo. Yan, start. Try natin i-start. Baka kaya na. Yun. Yan, purging na yan, gana na. Yan, pumapalo na yung maandar yung exhaust fan sa labas. Yung sinasabi ko, ayan. Magka-counting na yan, countdown to. Ito, bababa yung oras niya. Ayan, bababa yan. Antayin natin yan, mga siguro 1 hour. 1 hour and 20 minutes. Ayan. Ayan, bumababa. Ayan. At saka itong isa, yun na lang ang nag-read kasi mamaya non-X pag mai-ona natin to, mag-green na yan lahat. At saka 0 na yung isa, itong nagbi-blink na na purging. Ayan. Okay. Tayo natin yan mamaya. So, yung mga breakers niya is nandyan dyan. Ito. Sa ilaw, sa niya, outlets, nandito, yung sa AC, system A and B AC, kasi dalawang compressor nito, guys. Yan naman is, yung niya, yung tawag nito. Yun sa
gauge, pressure gauge. Yan. Sa mga papalo ng mga 60. Ito. Hindi pwedeng bababa ng 50 kasi nga hindi mapagana or hindi gagana unit. Yan yung pinaka step up transformer niya, hindi ganong kita, madilim. Ayan, hindi dito yung ano niya, yung selector switch ba ang tawag? Hindi, isolator switch. Itong pula, yan pula na yan, isolator. Ito naman yung selector, A and B, pero auto tayo kasi nga purging to. Is na guys, no? Maya babalik tayo kung ano. Mag-aantay natin mag-zero yan. Mag-zero yung ano, yung countdown timer. Tayo natin mamaya. Basta make sure na yung pinto na yan, yan yung pressurized ano. Kailangan sarado yan. Maigi, sarado, maigi. Saka ito. Ayan ito. Ayan. Sarado yan. Ito naman yung window, pinto. May ano to, may gasket. Yan. Same dun sa pinto. Saka itong window, may gasket. Hindi pwedeng may singaw. Hindi mapagana natin ang unit pag may singaw. Itong 220, 110. Mamaya double check natin yan. Ayan, thermostat. Ito yung naalala ko, ito yung minodified ko ng ano, ng ilaw. Ayan, kasi nga pundi at expose ano na, fish out na yung ano, naka-fish out na yung model ng ano ilaw. Ayan, minodified ko. Ang hirap kasi tatlo ang supply niyan, 220 lang yan. May balas. Pero tatlo ang ano, wire, 3 piece kumbaga. Kailangan ipapasok mo yan kasi nga emergency yung isa naman supply. So line 1, line 2, line 3, yung isa emergency, yung isang wire naman is nasa operational pa ilaw. Ayan, ito switch na to. Okay, ayan, manual point. Ito, hindi ko pwedeng ano yan, mataas ang open yan. Pag mataas ang open, hindi mapagana yung ano, yung magre-read yun. Kailangan nasa ano ka lang, baba lang. I-adjust natin. Siguro may galaw-galaw yan. Ito, manual point. Local. Low kasi yung isa. Kaya bumababa itong ano, mababa yung isa. Kaya lang, obserbaran lang natin. Kasi mga client kasi iba guys is yung bang ano, pakialamero. Hindi naman kabisado. Dapat ipapaalam agad. Hindi yung sinusulo nila yung, di ba? Yung mga technician lang naman, kumbaga, yung technician nila. Pinapakialaman, hindi sila nagtatanong kung ano ang dapat gawin para maiwasan yung aberya or damages.
Di ba? Or malfunction ng system. Tapos ko ginoo naman. Tapos magrereklamo, di ba? Hindi pa pwede. Para ano, walang problema is pagka on hire is pagkadating doon kung walang alam, tatanong. Ngayon lang. So, balikan natin to mamaya. Yan, balikan natin mamaya kasi ano pa, nagra-running lang ano niya. Yan, no call. Mamaya balikan natin.